Pahirapan na ang pagko-commute ngayong araw kahit bukas pa ang transport strike. Tingin ng Transportation Department, bigayan ng ayuda sa mga jeepney driver, kaya marami ang hindi pumasada. May report si Joseph Moro. Pagod na sa trabaho, pagod pa sa pag-aabang ng masasakyan. Ganyan ang sitwasyon ng mga commuter na pumila sa sa Quezon City kaninang uwian. Ngayon lang siya naganto actually, na parang umikot-ikot na yung linya namin. Usually po kasi dito medyo mabilis lang po since marami po kasing jeep. Unahan naman sa pagsakay sa Shaw Boulevard sa Pasig ngayong hapon. Iilan lamang din kasi ang jeep. Kahit kaninang umaga, pahirapan ang pagko-commute. Malating oras na. Oo. Punuan, may bata pa. Nakakasaya ka, siksikan pa. Bukas pa ang simula ng 2 araw na tigil pasada ng mga transport group na ayon sa Transportation Department ay kanilang pinaghahandaan. Sinasabi po natin sa LTFRB to identify the routes na talaga maapektuhan para po doon namin i-deploy yung ating mga pampublikong sasakyan na galing sa gobyerno. Pero tingin ng kagawaran, di gaya ng 5,000 pisong fuel subsidy ngayong araw kaya marami ang hindi muna pumasada. I think nataon po kasi ngayon yung pagbibigay ng ayuda sa mga jeepney drivers po natin galing sa DSWD. Sa Quezon City, siksika ng mga tsuper. Napakahalaga po yun dahil sa hirap ng biyahe po. Wala kaming kinikita. 2 araw lang po ang karga yun, wala na. Eh paano pag ubos na? Yun ang problema kung saan kami kukuha. Kahit nga si Mang Juvie na na-stroke at kalalabas lamang ng ospital kaninang madaling araw, tiyanaga ang pila para sa ayuda. Dumiretso ka na dito? Kasi hindi daw makuha ng iba eh. Yung ipapila ko sana sa anak ko, hindi daw makukuha eh. Pinapila ako ngayon dyan, hindi na ako pipila, nahihilo na ako. Ang isang nakapilang jeepney driver biglang nangisay. Binigyan siya ng CPR at sinugod sa Quezon City General Hospital. Nagkaroon daw siya ng electrolyte imbalance dahil nalipasan ng gutom. Ang ilang tsuper naman walang nakuhang ayuda dahil wala sa listahan. After today, the DSWD will go with the LTFRB sa bawat LGU. Isusuma total natin kung ilan yung nawawala. We'll call all their chairmen ng mga JODA para malaman natin ilan ba sa bawat samahan yung nawawala at kung bakit nawawala. Sabi ng DSWD, nakahanda silang mamigay uli ng ayuda kung tatagal pa ang gera sa Middle East. Pero tatapusin muna pamamahagi sa mga lugar sa labas ng Metro Manila. Ang estimate namin na gagastusin for at least one round, even outside Metro Manila, our rough estimate is at around 7 billion pesos. 714, 4 times. You can do it. Well, you have to remember, meron pa kaming 60 yan all in all. Mungkahi naman ng isang transport expert bukod sa ayuda, arkilahin ng national at local governments ang mga tsuper. Service contracting na concept na yon probably can be extended to jeepneys and tricycles as well. Maybe prioritize buses and jeepneys kasi sila yung pinakamalaki yung capacity. By running them and supporting them, we expect na more people probably will take up commuting. Gagawin daw ito ayon sa Transportation Department. Pondo na lamang hinihintay. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.